Abrihan nato itong mga Bible, dirita magbasa sa Psalm chapter 119. Unya, magsugod tagbasa, versikulo 97. Basahon lang ako sa Bisaya, mga higala. Kung ang imong Bible English, just read it in English version, King James Version. Sunda lang kung asa ko magbasa. Dili sa ato ang projector, good English. Pero, ako lang siyang basahon sa Bisaya, okay? Basahon niyo sa English, pero basahon ako sa Bisaya. Sunod mo lang mo kung asa ko magbasa. Una na mo sa ako ang giingon nga text. Say amen daw. Psalms 119, ang pulong sa Dios nag-ingon dinhi sa bersikulo 97. O giunsa ko paghigugma ang imong balaod. Again, when the Bible speaks of law, it refers to the word of God. And so giingon mga higala sa pulong sa Dios, o giunsa ko paghigugma ang imong balaod. Kini ang akong pamalandong sa tibuok adlaw. Ikaw, pinaagi sa imong kasuguan, mihimo kanako nga mas maalamon pa kaysa akong mga kaaway. Kay sila kanunay uban kanako. Palihog ko din. Ay, pause ta ka din. Ate Ruby, pwede si verse number 99. Ako adunay labaw nga pagpanabot kaysa tanan nakong mga magtutudlo. Kaya ang imong mga pagpamatuod mao ang akong pagpamalandong. Higala, sultihan ta mo ha, pause ta ka din. Dili tinuod ang ginasulti sa kalibutan nga ang pagbasa ug Biblia makabuang. Gingon din sa pulong sa Dios, kung ikaw mamalandong kanunay sa pulong sa Dios, mubray ka. Mahimo ka pang mas maalamon kaysa sa mga magkuban nga mga magtutudlo. Okay? Verse number 100. Ako nakasabot labaw pa sa mga tigulang, tungod kay ako nagbantay sa imong kalagdaan. Ako mipugong sa akong mga tiil gikan sa dautan nga dalan, aron ako makabantay sa imong pulong. 102. Ako wala mibiya gikan sa imong mga paghukom, kay ikaw mitudlo kanako. Verse 103. Pagkatamis sa imong mga pulong ngari sa akong pagtilaw. Oo, mas tamis kay sa dugos ngadto sa akong baba. Verse 104. Pinaagi sa imong kalagdaan, ako nakakuha og pagpanabot. Busa ako nagdumot sa matag sayop nga dalan. So once day mga igsoon nga ikaw no makasabot na ka sa pulong sa Dios, kada mga dili tama no, dumtan na nimo. Pag masabtan na nimo ang pulong sa Dios. Pero kanang mga tao nga wala pa nakasabot sa pulong sa Dios, ingon na dili pa na nila dumtan ang kanang mga mali. Pero once you will understand the word of God, you will start to dislike. You will start to unsa kaning imuha ng dumtan ang kanang mga butang nga dili tama. Amen? Verse 105. Ang imong pulong usa ka lampara ngadto sa akong mga tiil ug usa ka kahayag ngadto sa akong agianan. Magampo ta ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karong gabi. Amahan na mo nga langit nun. Salamat kay Lord sa imong kamaayo. Thank you Lord sa kahigayunan na kami Lord gan makadungog sa imong pulong karon. Salamat sa imong makatawhan nga nagsigba Lord, panalangin niyang tanan samtang amo agidong paminawon ug pamalandungan ang imong pulong. Gamita kini Ginoo para mubagko sa among kinabuhi. Lord, gamita ko nga muwali sa imong pulong para sa mga katawhan nimo Lord. Puna ako sa balang espiritu tagay ko kaalam Ginoo, tagay ko gahom na iwali ang kamatuoran sa imong mga katawhan Lord. Father, wala mi mabuhat kung wala ka. Tugyan mo ang tanan o kami magsalig nga ikaw Lord ang mahimaya karon. Kani Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat og pwede na mo maglingkod. All right, before tanin ninyo mga higala magsugod sa paghisgot sa ato ang mensahe karong nga gabi. Okay, ato asang i-review unsa ang kaning mga butang nga ato ang gihisgutan sa mga milabay nga mga Webes. Nagsugod ta mga higala og kaning series about strength for the journey. Kusog sa ato ang pagpanaw. Amen? Kusog sa ato ang journey, sa ato ang biyahe. Because life is a journey mga higala. So importante natay kusog. Kay kung wala tay kusog mga higala, dili man ta kapadayon, di man ta kalahutay. Amen? We need strength mga higala. Mo naghisgutan nato ang mga nagkalilahi nga mga subject.
sukad atong milabay nga mga Huwebes. 3 weeks ago, naghisgot ta about pagtuo. Una, faith that keeps us standing. Mao ni siya ang ato ang gihisgutan 3 weeks ago. Natay tulo ka punto mga igala bahin sa pagtuo. Una, gidefine nato ang faith na siya sa Hebrews chapter 11 verse number 1. Gi-explain dira kung unsa ang pagtuo. And then ikaduha mga igala, hisgutan po nato ang demonstration. Paano ma-demonstrate or maipakita ang ato ang pagtuo nato? Well, sa ato ang mga igala nakatunan, kinahanglan ang pagtuo ipakita. Kay di man makita ang pagtuo, tama? So, ipakita ang pagtuo kay dili makita sa mga tao. Paano nato ipakita ang ato ang pagtuo sa Ginoo sa ato ang mga maing buhat? Amen? Again, wala ta mga igala, nagbuhat og maayo aron maluwas ta. Pero nagbuhat og mga maayo tungod kay luwas na ta og naa na tay pagtuo diha kang Kristo. So, ato anang gihisgutan, the demonstration of faith. And then, we also talk about the delight of faith. Diha nato may gala na find out katong mga milabay nga mga Huwebes nga ang makapahimuot sa Dios ang ato ang pagtuo. Because the Bible says, Hebrews chapter 11 and verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. So, tulo ka butang ang atong gihisgutan. Importante as believers in Christ, we must walk by faith, not by sight. Amen ba? For the just shall live by faith. Now, katong 2 weeks ago, ang ato ang gihisgutan may gala is about prayer na pod. Last Thursday, naghisgot ko sa inyo about prayer that gives us power. So, ang kaning pag-ampo makahatag sa tua og gahom. So para dili ta mahimo nga luya, importante kauban sa ato ang pagbasag Bible, kauban sa ato ang pagtuo, mag-ampo ta mga higala. Amen ba? Because the Bible says, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So we talk about the privilege of prayer. Sa atong panahon karon, wa na ta nang hinahanglan og middleman, wa ta nang hinahanglan og pari para maoy mohatod sa atong mga hangyo diha sa Ginoo. We can go directly to God because of what Jesus has done for us. Amen ba? Giabrihan ni Kristo ang pultahan aron kita diretsyo na ta makasulod sa throne of grace. That's what we did kaganina before ta mga igala nagkanta kitang tanan ning sulod ta diretsyo sa throne of grace ning duol ta diretsyo sa atuang langit tong amahan. Amen? So what a privilege para sa atong mga saved nga pwede na ta makaduol diretsyo sa Ginoo. And then we have number 2, the power of prayer mahigala. Okay, the Bible says availeth much. Dako siya kahimuan. That's why I encourage you mga kaigsuonan, pag-ampo gid mo pag-ayo. Amen? Pag-ampo gid. Pray earnestly and pray fervently. Pray earnestly and pray fervently and pray seriously. Kay nga naman may gala, pag tinud-anay atong pag-ampo, ang Ginoo mudungog ana nga pag-ampo. Mutahod ang Ginoo, i-honor niya kana nga pag-ampo. Og iyaha gamay gala tubagon, mulihok ang Ginoo. Pag ang atong mga pag-ampo tinud-anay siya. Amen? And then we have the proof of prayer. The good thing about prayer may gala is every time mag-ampo ka, tubagon ka sa Ginoo. Now, the answer to your prayer is not always yes. Sometimes, ingnon ka sa Ginoo, ulat lang sa. Kana imong gipangayo, dili siya dautan, pero dili pa siya sakto nga panahon. Dili pa siya right time. Just wait. Amen? Usay magigala mo, ingon ang Ginoo magigala, no, dili na ako na ihatag sa imo ha because I have something better. Na ay mas nindot nga ihatag nako sa imo. Kanang imuhang gipangayo sa kuha, lang na. Dili na siya mo'y pinaka the best para sa imo ha. Na ako'y mas nindot nga ihatag para sa imo. Amen? So whatever answer nga ihatag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo, we should honor and be thankful to God. Amen? Kaya nga naman, ang tanan nga ihatag sa Ginoo sa ato sa atong mga pag-ampo para na tanan sa atong kayuhan. God has no plans to hurt us. Okay? Ang gingon mga higala sa Ginoo, for I know the thoughts that I think toward you.
Sa lahi pa nga pagkahubad na may gala, ang but pasabutan na, for I know the plans. Amen? That I have planned for you. Kay balo ang Diyos sa iyang mga ginaplano para sa imo ha. Gingon sa Ginoo, plans of peace or thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. So musalig lang ta sa Ginoo. Amen? So see, the good thing about prayer is when we pray, ginatubag ta kanunay sa Ginoo. So kung naay mga prayer ninyo nga wala gitubag sa Ginoo, may wala gihatag sa Ginoo, tubag na to sa Ginoo sa inyo may gala, nga wala niya gi-grant ang inyong prayer ninyo. Kay basin makadaot sa imuha, basin mga higala, masakitan ra ka ana later, or basin maunay mahimong hinungdan nga ilimod nimo ang Ginoo. Okay? So God is still good. Amen? Amen. And then karon mga higala, ang atong hisgutan karong nga gabi is a word that gives us wisdom. So ang una, faith that strengthens. Second is prayer that gives us power. Karon mga higala, a word that gives us wisdom. Again, kung maghisguta pulong, we're not talking about ang atuang pulong, kundili ang pulong sa Dios. So ang pulong sa Dios maghatag siya sa atua og kaalam. The Bible says mga higala, katong mga nagapamalandong sa pulong sa Dios, mahimo silang mas maalamon pa kaysa sa ilahang kaaway o sa ilahang mga magtutudlo. Nagtuod jud ko ana mga higala, kay ako wa man jud ko nakapatong og kanang secular college. Pero kung magkita mi sa amo ang mga classmate nga karon mga professional, murag mas bright pa ko sa ilaha. Mas daghan pa ko og kahibalo sa ilaha. You know why? Because I always read the Word of God. So, mao ni atong pagahisgutan karon nga gabi mga igsoon. Again, mga higala, sultihan ta mo ha, ang pulong sa Dios light na sa inyong kinabuhi. Ang pulong sa Dios kay life na kinabuhi na ninyo, ug ang pulong sa Dios lesson na para sa atoa. Daghan kaayog mga pagtulunan nga makuha nato sa pulong sa Dios. Mga pagtulunan nga beneficial kayo and applicable kayo and useful kayo sa atoang kinabuhi. That's why we should always spend time in God's Word. Kay nga naman, kung kanunay ta magsigi o basa sa Bible, we will be guided in our decisions, in our choices, o sa ato ang pagkinabuhi nato. Amen? So, mangutan ako sa inyo mga higala. Nakasulay na ba ka og kaning tukod o usa ka butang or a symbol o usa ka butang may higala nga walay instruction ang imo, walay instruction nga imo ang ginasul. You know, what I mean by that, kanang butang ba nga dili pa nimo familiar, unya i-assemble nimo siya, ikaw ang mo-assemble, unya wala instruction. Di ba lisod kayo ang pag-assemble o usa ka butang nga wala kay knowledge mga higala kung walay instruction nga imuhang ginasunod or walay manual? Dili ba? Kinahanglan ta og manual para mga higala magiyahan ta unsaon pag-assemble anang butang aron dili siya maguba. Dili ba? So, basin, ibutan nato example, electric fan. Okay. Wala ko ilay mo na. Or basin may higala unsa pa? Kana sigurong stand sa TV. Yun na. Anything. Or basin washing machine. Wow. Unsa pa na. Basta mga butang may higala nga pwede nimo siya i-assemble. Kasagaran pag nakakay paliton nga butang, naaginay gina-insert diha sa iyang sudlanan nga manual. Kaya nga naman, mauman to'y muhatag og direction sa imuha, unsaon nimo siya pag properly assemble aron dili siya madaot. Amen? Sundo nimo to aron magaidan ka aron nga maayo ang ug tama ang imuhang pag-assemble sa kana nga butang. Amen ba? Kay kung naay manual mga higala, mas sayon ug mas hapsay. You save effort and succeed. Ang kinabuhi ingon ana pod mga igsoon. Daghang mga tao karon kung imong tan-awon no, nagkinabuhi sila nga walay
manual nga ilahang ginasunod sa ilang kinabuhi. Siguro may gala na ilahi nga manual nga ilang ginasunod sa ilang kinabuhi, pero mga igsoon dili tama nga manual. So, unsa may gala ang nahitabo may gala diha sa ilang kinabuhi, nasayop sila. Nakahimo sila og mali. Nakapili sila og mga dili tama, nausik ang ilang oras, and na yung mga uban nila may gala, naguba, gyud ang ilahang kinabuhi. Nga naman mga igsoon, kay wala sila'y ginasunod nga manual sa ilang kinabuhi. Sultian ta mo mga igsoon, nga naay manual gihatag ang Ginoo sa mga tao. I believe ang pinakanindot nga manual nga sundon sa mga tao mao ang manual nga gikan sa Dios. And what is that? Ang iyahang pulong, which is ang kanang gitawag nato Biblia. Amen? That's why mga higala, paminaw, kay daghang mga tao karon walay ginasunod nga manual. Wala nila gisunod ang manual sa Dios, which is ang Bible, mga higala. Daghan sa mga tao karon nangalibog. Daghan sa mga kinabuhi karon nangaguba. Daghang mga broken family karon mga igsoon. Ug daghang mga tao nakapili sila og mga mali nga butang og mga tao diha sa ilang kinabuhi tungod kay wala nila gisunod ang Biblia. You see, mao na naigubot Mao na naay mga confusion. Mao na may galabalaw naay mga crime and violence karon diri sa atong lugar because people are not following God's manual. But when we follow the Word of God, we will gain wisdom and we will live right. Amen? Pagsundo nato mga igsoon ang pulong sa Dios. So karon nga gabi, let us answer the question, why does the Word of God give us wisdom? Nganong ang pulong sa Dios muhatag ni siya sa tua og kaalam. Ikaw higala, gusto ba ka makabaton og kaalam diha sa imong kinabuhi? Kay balo ba mo, once na kay makita nga wisdom sa pulong sa Dios, malipay ba ka? Dili ba? Malipay ka. Unya musulti ka, mao ni ang butang nga ako ang bikinahanglan. Nay mga uban may gala nga wisdom makuha nato sa pulong sa Dios, dili pa siguro nato magamit may gala karon sa atong kinabuhi, but later magamit nato siya. Pwede nato siya makuha may gala. Unya pwede nato siya gamiton sa atong kinabuhi. Amen ba? Higala pa min, I encourage all of you mga igsoon to spend more time in the Bible. Kay dako kay tabang sa imo ang pulong sa Dios, kay makahatag siya og kaalam sa imong kinabuhi. So number 1 point nato this evening may gala, why the Word of God gives us wisdom. Number 1, because it provides light. Makahatag siya og kahayag. Unsay purpose sa kahayag, igsoon? Unsay purpose sa suga? To guide us. Mao man na, kung walay suga, makakita ka og tarong sa dalan, makalakaw ka og tarong sa usa ka lugar nga walay suga, lisod. Pero dali ang imuhang paglakaw, confident ka, hapsay ang imuhang paglakaw kung naay hayag sa imuhang dalan. Dili ba? The Word of God gives us wisdom because it shines like a lamp in darkness. Mao ni mo guide sa atuang mga lakang. Mao ni mo pakita sa ato unsay dapat likayan nato. Mao ni mo padayag sa ato sa tama nga direksyon sa atong kinabuhi, mga igsoon. You see, without the Bible, life is guesswork. Ang kinabuhi tagna-tagna lang kung walay Bible. Naman, ang Bible ang makahatag sa tuwa og tama nga direksyon. Siya ang mo-guide sa atua. So kung atuang gamiton ang Biblia sa atuang kinabuhi mga igsoon, tanawa, we will know what to do. Kay balota unsay angay natong abuhaton. Kay balota unsay dapat nato nga mga likayan. Amen? Because kay balota unsay tama ug unsay mali.
And the good thing about knowing the scripture, Megala, is kay makaibalo pud ka unsa ang imuhang barugan sa imuhang kinabuhi. Amen ba? That's a good thing, mga igala, about the Bible. It provides light in our life. Ang atong kinabuhi, magiyahan siya. Busa, ang akong isulti sa iyong tanan, especially ang mga young people na to, kay daghang mga young people, tapulan kayo magbasa sa Bible. Daghan. Bisan mga adult pod. Daghang mga adult o young people, tapulan, mukuha silang Bible, o muabri silang Bible, o magbasa silang Bible. Higala, kung tapulan, bitaw ka no, unsaon nimo pagkahibalo sa tama o sa mali? Unsaon nimo pagkahibalo sa kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi? You will never know it because the Word of God is your light. Mao nay guide nimo, mao nay muhatag og direction sa imong kinabuhi. Amen ba? Yeah, dali lang. I-abri niyo mga Bible in Psalm chapter number 29. Ako ipabasa sa inyo dira mga igsoon sa Psalm chapter number 29. Psalm chapter number 29. Unya, tanaw na to diri. Oh, I forgot the verse. Dili 29. Pag-check daw sa katong gingon bitaw ni David in thy light in Psalm chapter 36 in verse number 9. Gingon ni sa Bible, for with thee diha kuno sa Dios is the fountain of life. Mao ang tuburan sa kinabuhi. Mo to ba mo ani igsoon? Yes. Ang Dios ang tuburan sa kinabuhi. When the Bible says fountain, siya ang source sa kinabuhi. Amen? And gingon sa Bible may gala, in thy light, diha kuno sa iyang kahayag, makakita ta og kahayag. Higala paminaw, asa nato makita ang kahayag sa pulong sa Dios. Okay, makaibalo ta. When the Bible says, makita natong kahayag, meaning mahibaw-an nato, makita nato ang kamatuoran. Amen ba? Do you want to know the truth? Dili ba, mga igsoon, balipay ta kung mahibalo ta sa kamatuoran? Nga naman, dili na ta ignorante. Kada panahon magsimba mo, makaibalo mo sa mahibalo mo sa kamatuoran. Makita niyo yung kamatuoran. That's why, mga igala, we really need to understand the purpose of coming to church. If our desire is to know the truth, once, mga igsoon nga isulti sa ato ang kamatuoran, dapat malipayon nato nga dawaton ang pulong sa Dios. Amen? Because the Bible says, in thy light shall we see light. Psalms 119 verse 105 says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mao na mga igala, ang function, ang trabaho sa pulong sa Dios, lampara siya sa imong tiil. Good for the day siya sa imong kinabuhi. Maayo siya sa imong kinabuhi para karong adlaw. Amen. Again, we are not promised of tomorrow. So mga igala, para nga magiyahan ang atuang kinabuhi karon nga adlaw, dili ta masayop, dili ta mahulog sa sala, kay baluta unsa ato ang mga likayan nato, kay baluta unsa mga buhaton nato, ingon na kinahanglan sundo nato ang pulong sa Dios. Every day ang Dios maghatag siya sa imuha og enough nga guidance para ana nga adlaw. Because the Word of God is a lamp to your feet and a light unto your path. Amen? And then, sa pagiging sa Bible, may gala, another verse is Proverbs chapter 6, verse number 23. For the commandment is a lamp. Ang mga mando kuno, lampara siya. Ang balaod, suga. And reproofs of instruction are the way of life. Kaning mga pagbadlong, mga pahimangno, mao ni siya ang dalan sa kinabuhi. Amen ba? Muna may lang sundo nato sa mga instruction. Amen?
May ba no, dili ganahan instruction na no? Mura sila ma-insulto no? May mga uban dili ganahan instruction. May uban dili ganahan kanang sawayon ba sa ilang mga mali nila. Di sila ganahan mga higala. Pero kung ato lang yung ilawak ang ato ang understanding mga higala ba no? Maayo gibiya ng mga pagsaway, pagbadlo, mga instruction, mga pahimangno, kay mao na sila idalan sa kinabuhi. Dili gaganahan na may gala na kay mali nga gibuhat unya may gala gipugnan ka. Ayaw, padayunan na kay mali na siya. Because ang kon maguligsoon, ang ending sa sala kamatayon manggod. So para ma-avoid ang death, dili nimo siya matagamtaman sa imong kinabuhi may gala. Mao ni naay pulong sa Dios nga mo saway ug mubadlong o mo correct sa imuha. Amen? Para pugnan ka ba sa imong mga ginabuhat nimo aron dili ka mapahamak, dili ka masakitan ug dili ka madaot. Amen? Amen. So ang pulong sa Dios may gala, naga-provide siya og suga. Kanang barko ba no nga nada sa dagat may gala, asa siya nagadepende. Labi na kung mubiyahe siya may gala o gabi na kayo. Na kung asaw, wag yung suga diya sa dagat. Ang kanang barko, gadepende siya sa lighthouse. You see, kung naay dapit mga higala, na way makita ang barko mga igsoon, ang lighthouse ang mag-provide og light sa ship aron nga maka biyahe gyapon sa tama nga dalan ang barko. Dili ka nang dili siya masaag. Amen? Or dili siya mabangga. No? Ingon na. Kay naay mga barko may gala nagbangga kay walay lighthouse. Naay mga dapit nga naay lighthouse. Nagbiyahe mi padulong ito sa Surigao, na ako'y nakita nga lighthouse ito. Kada gabi na pag naayo na bangka, barko wagi na atong lighthouse may gala mo na musunod to siya mo na sa Usamis po dito sa katong gitawhan ako no, naapoy lighthouse ito may gala sa Usamis dito sa Kuta ang pangalan sa dagat. Habog taas kayong lighthouse may gala unya gasigag ito kuno day basta gabi. So kung naay barko nga nagbiyahe no sa lahi nga lugar moadto siya ngana ang lighthouse ang mag-provide og light sa iyaha para magiyahan siya. Igsoon paminaw mo ang mag-guide sa imuhang kinabuhi sa akong kinabuhi ang pulong sa Dios. Maunay lighthouse nato. Amen. It saves us from destruction by giving direction. Amen. Ikaduha may gala, ngano ang pulong sa Dios maghatag og wisdom because not just naga-provide siya og light, but it purifies life. Nagalimpyo siya sa atong kinabuhi. Ginabantayan ang atoang kasing-kasing. Amen? You know, ang Bible, it makes us wise by keeping us from sin. Mo na may galaban importante kanunay ka naga-spend og time sa Bible to keep you from sinning. For sure kanang mga Kristiyano nga wala gabasag Bible nanay mga sala ginabuhat. Bisag ikaw nga nagsimba karon kay balo ka na kay sala. Kay ngano man, na kay sala gibuhat sekreto lang. Wala ka gabasag Bible. You see, ang Biblia mutabang nato aron kita makalikay sa sala. A clean heart produces wise choices, while a sinful heart produces foolish choices. Pwede mo tayo, nga nung naay mga mali nga mga dipangpili ang mga tao, walay pulong sa Dios nga nagpuyo diri sa ilang nahuna ug sa ilang kasing-kasing. Maunay mahimong resulta basta dili ka magbasag Biblia. Puro mali ang imong mga pilion. Kung mas daghan ang pulong sa Dios nga gipapuyo nimo diha sa imong kasing-kasing, mas lig-on ang imong kinabuhi. Labi na kung naay mga temptasyon moabot. Dili jud ka mo give in sa temptation kay lig-on ang imong hunahunag kasing-kasing kay gipuy-an nagpulong sa Dios. Psalms 119 verse 11. Ang pulong sa Dios nagingon, "Thy word have I hid in mine heart that I
might not sin against thee. Iyang gitago diya sa iyang kasing-kasing ang pulong sa Dios ug mao na di siya makasala batok sa Ginoo. Amen ba? John 17:17. Tanawon niyo may gala. Unsa gyud sa Bible? Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Unsa man yung word sanctify? Sanctify means set apart, sanctify means purify. So, paminaw, pag ang butang malimpyo, isagol pa ba siya sa mga butang nga hugaw na? I-set apart siya. Sabtan ninyo? Paminaw mo maigsoon. Pag imong gamito ng pulong sa Dios, mahinluan ang imong kinabuhi. Ang imong kasing-kasing o ang imong una-una. You know how many corrupt young people and adults living in our time right now? Many. Daghag mga Kristohanon po, corrupt ang dire, corrupt ang kasing-kasing. Kaya balo mong ano? Wala nagabasa sa Biblia. Hugaw. Nahugawan na sa ilang pagsigigtiran og TV, nahugawan na sa sinigi nila gamit sa ilang gadget may gala, nahugawan na tungod sa kasaba diri sa kalibutan, nahugawan na tungod sa mga balita, inguna na may gala, tapos dili pa gid sila magbasag Biblia, mauna na possess nila ang mga binuhatan sa nakita nila ug nadunggan nila. And that's why paminaw, daghag mga Kristohanon nagpakasala. Kay wala nagabasa sa Biblia. Hugaw ang kasing-kasing. Amen ba? Amen. Diba naman mo, ang tubig. Na ay mga, dili ba na yung mga water station diri? Tagaan natin mo illustration para mas masabtan, ha? Di ba na yung mga water station sa Santo Tomas? Daghan kayo diri. Nadira, na dito sa unahan, na diri, na everywhere. Ganang na yung mga water station, kay dili nato masaligan ang mga tubig diya sa tong gripo. Amen. Unsay ginabuhat aning mga water station may gala, gina-filter nila ang tubig bago nila ihatag sa tao. Kay kung dili i-filter, safe ba inumo ng tubig? Dili safe inumo ng tubig. Peligro siya, basin, magdaot ka. Amen ba? Higala pamina mo, ang usa sa mga function sa pulong sa Dios, maunay mo filter sa ato ang kinabuhi. Maunay mo purify, mo limpyo sa atoa. Amen ba? Igsoon paminaw. Mauna, kada panahon magsimba mo, gina-purify mo. Kung limpyuhan ka, kung liguan ka sa pulong sa Diyos, isosan ako balik ka, ayaw mo kalain. Gilimpyuhan man mo. Amen ba? Di mo ganahan na. Ang among mga anak, ginaliguan na mo ni sila. Kami mo liguan ni sila. Puli-puli minimum Dominic. Kung naibuhaton si mama, magluto si mama, ako'y mo ligo ni Bokoy. Okay? Ha? Sila lang, di na kumuligo, kay dako naman. Kay balo naman siya. Pero, ginaliguan na mo. Among bata. Usay, among bata, kay mga balimbing, no? Ana, tugnawon ba, di sila ganahan at first may gala. Pero na po yung mga panahon, ganahan sila mga igsoon. Igsoon pamilya, ginaingon ana mo sa pastor kung magsimba mo. Ginaliguan mo sa pulong sa Diyos. Gina-filter. Kaya ang Word of God, mauni mo filter sa atua, aron limpyo ta. Dili lang atubangan sa Diyos, kundi atubangan po sa mga tao. The more limpyo ta, mas makita ang atong kahayag atubangan sa mga tao. Mas mailhan ta nga mga Kristohanon. Amen ba? So, nindot no? So, ngano ang pulong sa Diyos, muhatag siya may galaw wisdom sa ta because it purifies our life. Ikatulog ang katapusan. Because it produces learning. Amen? Like for example, karon nga gabi mga gala, naba mo'y nakatunan sa inyong pagsimba karon nga gabi. Usa sa akong mga ginapray, no, every time magsimba no nga dili gyud unta mahimong kawang inyong oras sa pag-anig simbahan.
Sa sakong ginaampo sa Ginoo Lord, unta dili mahimong kawang ang oras ang ginahatag sa mga tao, sa mga members, sa mga bisita, Lord, kung magsimba sila, Lord, ihatag sa ilaha unsa ang ilang gikinahanglan sa ilang spiritual life. Ginoo, ibutang ang imong pulong sa kumbabaron unsa ang buot nimo nga itudlo o ihagit o i-encourage sa imong makatawhan, Lord God, kana gyud ang ako ang mahatag pud sa ilaha. Aron dili sayang ang pamasahe, o dili sayang ang oras, o dili sayang ato ang pagtigom-tigom diri. Amen ba? Usa sa mga ginapray nako nga every time magsimba mo may gala, namoy makatunan. Nga naman, paminaw, unsa may makahatag learning nato ang pulong sa Dios. The Word of God produces learning. So ang learning mo'y makatabang na tua, mo'y makatabang sa tua nga mo grow ta in terms of godliness. So, the more tanay makatunan, dali ta mo grow. Madugay, mahimo tang godly. Mao na sayang sa mga uban nga makaigso nato din nga panagsala magsimba. Lisod nga lisod mga igala, ang ilang kinabuhi mahimong godly. Ano man, panagsala mo sila magsimba gud. Ang uban, lubing ko sa buntag. Di ba, nagwali ka. Napag ito na ito, nagwali ko na itong Sunday morning worshiper, no? Napag inalain. Imagine, ano malain man ka mahigala? Kung Sunday morning worshiper lang ka, dapat, no? Na-challenge ka ato. Dapat, dili lang ko Sunday morning worshiper. Kaya nasabtan ako karon nga ang Sunday is Lord's Day, dapat ihatan ako ang tanang adlaw Domingo sa Ginoo. May iban malain man ba? No, so baliktad ang utok sa mga tao. Gitudluan aron makakaton unya kung sa ilahang pagpaminaw maigo ang mga mali ba? Malain ba no? Amen? Iga dili because the purpose of our coming paminaw is to learn. Aron mo grow ta in the area of godliness. Amen? Kaya mo may goal na to sa atong life mga igala that we would become more like Jesus. That's the goal sa atong Christian life. So, the Bible gives wisdom because it trains us how to live. Dili ba mo gusto na? Ginakuan mo, bansay mo, unsaon pagkinabuhi nga Kristohanon, dili ba mo ganahan ana? Dili ba? Kay katubi ang adlaw nga na-save ta mga higala, no? Mga kwan beta, mga beginners ta tanan, mga novice ta, wala tay daghan nga nahibaw-an. So kinahanglan ta og knowledge gikan sa Word of God so we will know what is God's will in our life. Amen? Oh, panalitan. Example, ha? Example, dati, kuan ka, disco man ka sa una, kanang hilig kag sayaw-sayaw ba? Kunya karon mga igala, natuluan ka sa pulong sa Dios nga dili pwede nga magsayaw-sayaw ang Kristohanon. Dili ba ka malipay nga ikaw mga igala, natudluan ka o gipakita sa imuha nga ang kanang pagsayaw-sayaw dili siya tama sa usa ka Kristohanon. Dapat malipay ang Kristohanon. Amen ba? Kaya nga naman, na-discover niya. Uy, mali dahil niya ako ang ginabuhat nga nag-a-appeal kong sayaw-sayaw. Amen? Ninguna na ba? Unya, daghan pag mga example, igsoon. Daghan pag mga example nga, pwede na ako mahatag sa inyo, ha? So, ang pulong sa Diyos, magtudlo ni siya sa tuwag kamatuoran. Mubadlong ni sa atong mga sayop, and it makes us ready para sa tanang buhat. So, it teaches truth, it corrects our wrongs, and it equips us for every good work. Kay balo ba mo? Ang maalamon nga Kristohanon, usa ka tao nga mag-learn o mo-obey sa pulong sa Dios. Mao na ang wise nga Christian. Ang wise nga Christian, when he hear the Word of God, he will learn and then he will obey the Word of God. Dili mga igsoon nga kung siya makadungog sa pulong sa Dios,
Niya na, dunggan niya ang mali, kunya ang mali ngayon na dunggan, ginabuhat niya, malain siya. Dili. Ang wise nga Kristohanon may gala, pag madunggan niya ang mali, kunya ang mali ngayong nadunggan, ginabuhat niya, undangon niya ang mali. Amen? So mag-learn siya, unya, i-obey niya ang pulong sa Diyos. Muna akong ginaingon sa inyo mga igala, daghag mga kinabuhi, wala na nga bag-o, kay bisan pa, nagdawat na sila kay Kristo, nakakaton sila, pero po nila tumahan ang pulong sa Diyos. Amen? Tanawan niya ang Bible, dali lang. Proverbs chapter 9, verse 9. Okay pa mo? Kung sa sa Bible, may galat, tanawa, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Amen? Pag tagani mo instruction ang malamon nga tao, ganun gitawag na siya wise man, to kay mag-learn siya, unya iyang tumanon. Amen? Munang gitawag siya wise man. Nga naman, pag tagani mo instruction, tumanon niya. Mauna, musamot siya o ka-bright. Amen? Tudloi ang matarong nga tao. And he will increase in learning. Makita ninyo karon sa kadaghanan nga mga young people, kung unsa ka corrupt ang ilang mga hunahuna. Kay makita nimo ang ilang mga kinabuhi sukwahi tanan sa pulong sa Dios. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, what did the Bible say? All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Amen. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tanawan niyo ang resulta, that the man of God may be perfect. Ang word perfect means mature. Dili mo gusto mga mag-mature mo spiritually sa inyuhang panghuna-huna o sa inyuhang emotional mga igsoon? Dili ba mo gusto nga mo mature mo? Ako gusto ko. Ang makatabang sa ato aron mag-mature ta ang Word of God. Everything nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi, naatanan diha sa pulong sa Dios. So pag atuan ng mga igala, basahon, kita mahimutang hamtong, mature, thoroughly furnished unto all good works. Mahimutang mga galamiton pud sa Ginoo. Di ba? Colossians 3:16. Unsay instruction sa Ginoo sa ato diri, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Amen? Tuguti ang pulong ni Kristo magpuyo diha sa inyo ha. Uban sa tanang kaalam. Amen? Ang pulong ni Kristo papuyan ninyo sa inyuhang kinabuhi. Ang estudyante nga nagapaminaw sa iyang teacher o nagatuon, mo grow ang iyang kahibalo. Pero ang estudyante nga gina-ignore ang mga lesson, magpabilin siya nga ignorante. In the same way, a believer who reads the Bible will grow wise. Will grow wisely. Ug ang Kristohanon nga gina-neglect ang pagbasa sa Biblia, huyang o nagapabilin nga ignorante. Amen? So, in conclusion na ta, why does the Word give us wisdom? Nasulat niyo ba? Tanawan niyo din mga igala sa tong screen. Why does the Word give us wisdom? Because it provides, unsang una? Tanan. Okay, balik. Wala na mo nagsunod. Okay? Why does the Word give us wisdom? It provides unsang mga igsoon? Okay, ang function sa light to guide our path. Number 2, it purifies our unsa ni? Unsa man na siya may galat? It guards our hearts.
Ikatulo, it produces unsa? Remember this 3L ha? Light, life, and learning. Learning is to grow our walk. Tabangan ta aron motubo ta sa atong paglakaw diha sa Ginoo. The Bible is not just information, it is transformation. Nakasabot mo? Ang pulong sa Dios dili lang niingon nga muhatag sa imo og mga impormasyon, ang pulong sa Dios mutabang ni sa imo sa pagbag-o sa imong kinabuhi. The question is not, do you own a Bible? No. The question is, does the Bible own you? Amen? Ang pangutana, dili ka nang naba kay Biblia, dili. Ang pangutana may gala, ang Biblia ba mao ang nagapanag-iya sa imong kinabuhi? Amen. So adults, sa mga adults diri, make time to read the Bible daily. Bisan gikapoy ka pagbasa ng Bible. Amen? Wa may usa nato di may galang di kapuyon. Pero bisan nga gikapoy ta pugso nato ang atong lawas nga magbasa ng Bible. Kaduha, mga young people, let the Bible shape your decision, not your feelings. Sagana mga young people, they are driven by their feelings. Mga ginikana din, mustorya ka sa kuha, pastor, wala na ako gikan, pastor, pugos ako anak, pastor, kay maghikog manggod, sakitan siya. Feelings ba? Ang ginapakuan sa mga young people doon ang ilang pagbati. No, young people, I challenge you. Don't be driven by your feelings, but shape your life to the Word of God. Amen? Let the Bible shape your decision. Ayaw ninyo tuguti nga ang feelings nimo ang muhulma sa imong kinabuhi. Hiwi. Ang life sa mga young people pagingon ana ang ilang buhaton. Yung mga families diri. Salamat sa Ginoo na mga families diri. Kamo mga pamilya, read the word together. Ug himua ninyo ang pulong sa Dios nga maoy pundasyon sa inyong panimalay. Okay? Sabtan ba? Last verse and then we will pray. James chapter 1 verse 22. Kung sige yung sa Bible, but be ye doers of the word and not hearers only. Okay? Buhatan ninyo ang pulong sa Diyos. Dili lang kutob mo sa pagpamina. Amen ba? Dukwa itong mga ulip, yun na itong mga mata. Kanong gabi pag-ampo sa Ginoo, Lord, puna ang akong hunahunag kasing-kasing sa imong pulong. Aron ako magkinabuhi ko nga maalamon ug maglakaw ko faithfully diha sa imuha. That's what you should pray tonight. Let the Word of God shape your life. Let the Bible own you. Let us pray. Father in heaven, salamat sa mensahe. Please move the invitation. Speak to your people and help them in areas na dapat Ginoo o kinahanglan og tabang. Lord God, I pray. Bless your people tonight. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog mga higala. Karon nga gabi, samtang kita nagaduko sa atong mga ulo, nagapiyong sa atong mga mata, nakita ninyo kung unsa kadako nga butang ang Biblia sa atong kinabuhi. Aron mga higala sa ato ang journey, malig-on ta, kinahanglan ta og wisdom. Kay kung wala tay wisdom, masayot ta. Magpili tag mga mali. Madaot ang ato ang kinabuhi. Makasala ta. Ang wisdom na gikinahanglan nimo sa imong kinabuhi naa na makuha sa pulong sa Dios. Ug mao nang atong gihisgutan karon nga gabi. Why the Word of God
gives us wisdom because it provides life. Mao ni guide sa imuhang dalan because it purifies life. Mao ni mo bantay sa imuhang kasing-kasing. And because it produces learning. Mao ni mutabang sa imo aron mo grow ka in godliness. Higala, blessing kayo nga ikaw nakaangkon og Biblia. But the question is, nahimo ba kang panag-iya sa Biblia? Kana ba imong kinabuhi, nahimo bang panag-iya sa Biblia? Karon nga gabi pag-ampo sa Ginoo, Lord, pun-a ang akong kinabuhi sa imong pulong. Aron ako, Ginoo, magkinabuhi ko nga maalamon o maglakaw ko nga matinumanon diha sa imong atubangan. If you want to pray that prayer, pwede ka mag-anhi diri sa altar mga igsoon o pwede nimo na pangayoon sa Ginoo. Kung gusto ka mag-ampo o mangayo sa Ginoo sa iyahang tabangan kaniya, ampo ato nga pag-ampo. Ginoo, pun-a ang akong kinabuhi, ang akong hunahuna ug ang akong kasing-kasing sa imong pulong, aron ako, Ginoo, maglakaw ko nga maalamon o magkinabuhi ko nga matinumanon diha sa imong atubangan.